Good morning po sa atin, Facebook world at saka YouTube world natin. No? So ayan yung order po natin na 600 pieces ng quail egg. Mamaya po 10 o'clock AM ang ating deliver po niyan. Tapos po yung isa pupuntahan po nung kabatch ko rito at dadalaw po dito sa ating puguan para makakita ng mga diskarte ba or makakalap ng mga diskarte natin sa pagpupugo, no? So, yun, aminin naman natin sa kanya na first time din natin 'yan, no? So, ayan po, ito di pa natin naikot, ikutin na natin. Mga itlog po ng pugo 'to, ha. Yan. And luckily, napisa po yung ating Asil Boston SBR Tornado. Na alug-alog na yan, ha. Nabasagan na yung shell niya pero nabuhay pa din. Matindi, no? Matindi. Alright. So, dito tayo sa ano natin, yung mga bad news muna, no? Bad news po natin, nagkasakit yung Asil Boston SBR Tornado natin na nag-iisa inahin, nag-iisang tandang, ayan. So, ginamot na po natin. Kasi nag-iisa lang po to, no? Nag-iisa lang po siya. Kaya kailangan nating gamutin. Yan, kawawa naman to, no? Ganda-ganda eh, no? And then itong mga to, ayan, oh. Ang aangas po nito. Mga Asil Boston SBR Tornado natin. Meron na naman lumabas na ganun, no? Sana lalaki. Ayan. Ayan. Asil Boston SBR Tornado. Tapos yung isa, nasaan na yun? Ayan, napakain na painom na rin po natin yung mga yan, no? Nasaan na yun? Ito siya, oh. Lalaki rin yata to. Itong pinakawalan natin to. Yan. Yan, naghahabulan na yan. Magkakapatid po yan, no? Na Asil Boston SBR Tornado natin. Ayan, ang mga inahin natin. Kailangan ano natin itong mga ito, maggamot. Kawawa naman siya. Alright. So, masasanay rin yan. Ayan siya. Kabababa natin. Kailangan natin i-sacrifice. Kasi reject naman po yan, no? Liko-liko yung daliri po niyan. Pero kung yan magiging lalaki, walang problema, no? Walang problema. So, itong tatay po nila, itong Asil Boston Roundhead natin, lahat po, tatay po ng Asil Boston SBR Tornado, Asil Boston Sweater, Asil Boston Hatch po natin. Yan ang tatay, iisa. Ito yung Oriental Hatch po natin. Tatay niya rin po. Alright. And yan, nakapagpakain, nakapagpainom na tayo ng manukan natin. Oh, ang amo niya yun. Ito siya, oh. Pero babae siya, babae. No, kadikit siya sa akin, kawawa naman. Dumikit siya. Kiss natin. So yan po, hinahalik-halikan natin yung mga manok natin. Malinis naman yan, walang sakit. Alright. So yun, all goods na po itong mga manok natin dito. Napainom, napakain na natin. Pati yung mga nasa brooder natin, kapapalit ng sapin, napakain, napainom na rin po natin yung mga yan. Alright. Tapos dito tayo sa pugo. Ito. Ito yung pang final natin talaga, no? Na income generator talaga natin po. Hindi ko pababayaan po itong mga to. Pararamihin natin to, no? Pararamihin natin sila. Ayan, no? At nakakatuwa lang po, no, na nakakapag-generate sila ng pera. Sa 50 pieces 125 pesos, 100 pieces is 250 pesos araw-araw. Not bad, no? Araw-araw po yun. Kaya kung iipunin natin ang iipunin at hindi natin gagastusin, talagang kikita po tayo, no? Kikita po tayo. So hindi natin nagagalaw yung pera natin dito, no? At luckily meron na tayong budget, meron na tayong savings. Hindi katulad dati, talagang labas bulsa po tayo lahat, no? So ito mga breeders po natin to. May kumuha na po sa atin ng fertile eggs, quail fertile eggs. Ayan, no? At mamaya pupunta ng kabatch ko, bayad na rin po.
no? So yung 50 pieces po natin is 250 pesos. Kasi ano, tawag rito, 5 pesos isa ang fertile eggs po natin ng pugo, no? So baka mamaya meron pong may gusto, no? Nagbebenta na rin po tayo ng fertile eggs dahil puno na po yung incubator ko. Ayan. Fertile eggs po available. So may kumuha na sa atin, i-incubate na rin po agad ngayon. At sasabihin ko po dapat i-incubate na para at least tawag rito, tumaas yung chance na makapagpapisa siya. Okay? So yan. Baka mamaya may magtanong po, no? So available po ang ating mga quail fertile eggs. 50 pieces minimum. That is 250 pesos po, no? Sa isang araw kaya kong mag-produce ng 70 pieces ng fertile eggs. Ayan, kayang-kaya ko po. Alright? So yung ngayon na may produce kung walang kukuha ng fertile eggs po natin ng pugo. Okay? Lalagay ko po sa incubator natin, no? Lalagay po natin kasi ito napisa na po yung nag-iisa natin na huli natin na Asil Boston SBR Tornado. Napisa na po siya. So magpapalakas na lang po yan. Kunin na natin yung shell nya, no? Ito napalaban po talaga to, no? Kasi nga naitumba po ng pusa to. Naitumba po ng pusa tong incubator natin. Luckily siya palabas na. Kaso yung dalawang kapatid niya na medyo nagpo-form pa lang, yun, nadedo. Yan. Tanggalin na natin yung shell. Okay, ayan po, oh. Asil Boston SBR Tornado. Kapatid niya po yung nagkasakit doon. So, yan. Gagamitin din po natin yan for incubation ng ating quail eggs. Ayan, para marami na po tayong mailagay, no? Para minsanan, no? At para at least alam natin yung adjustment na gagawin natin kung mababa yung hatching rate, no? Pati doon sa taas, ayan, yung sa taas natin. Kung mababa ang hatching rate, no, o mataas, no, para makagawa tayo ng paraan para sa mga susunod na papisa natin is perfect na po, no? Tong shell ba to natin doon sa kabila para tuka-tukain nila, siya pa yun, no? So yun po, no, may iwan tayo mag-isa rito dahil sila mama mag-overnight sa dagat. Okay? So sinasama po ko pero hindi na tayo makakasama, no? At kasi ang dami nating aasikasuhin po dito, no? At niyayaya po tayo, sabi ko, hindi ko maiiwan talaga, no? May incubator tayo. May mga pasisiw tayo doon, nakapipisa, no? Tas may pugo pa tayo, no? At saka mahirap po mag-iwan ng mga ganito, no? Ayan, pababayin natin konti to. Hopefully, ayan, oh, itlog ng pugo. Hopefully po maraming mapisa. Ayan, oh. Puro itlog po ng pugo yan, no? Hopefully po maraming mapisa at para at least dumami na po yung ating quail layers. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.